guys! It's me, Samantha. So, welcome back to my YouTube channel. So, ngayong video na to, ito po na naman yung Bible study. Bago po nyo to panoorin, pakinggan nyo po muna ang lahat ng sasabihin ko. Kung di pa kayo nagsusubscribe, subscribe mo na yan. At pindutin mo lang ito notification bell and para ma-update ka sa aking mga YouTube mga channel. So, marami kasi akong channel, yung iba kay Kuya. So, yan, huwag na natin yan patagalin pa. Let's go to the video. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-18 araw na po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang paksa po natin ngayon ay Word of God. At ang theme natin ay Knowing the Truth. Knowing the Truth. Yan, sinabi po yan ng ating Panginoong Hesus Kristo sa John 8:34. Basahin po natin. John 8:32. Basahin po natin. John 8:32. Yan. Ganito po ang sinasabi. Inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan. Ang Panginoon po ang nagsabi rito. Sabi niya, inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Paano po natin malaman yung katotohanan? No? Basahin po natin sa John 5:39. John 5:39, ang nagsasalita po dito ay si Jesus din po, no? John 5:39. Basahin ko na po. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan. Paano daw po natin mahanap ang katotohanan o malaman? Sabi po, search the scripture, sabi po ni Jesus Christ. Saliksikin ninyo ang kasulatan, no? Iniisip ninyo sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. No? Sabi, search the scripture. Ngayon, paano po ma-search yung katotohanan sa scripture? Paano natin masasaliksik? No? Tignan po natin sa Psalms 119. Psalms 119, 160. Yun. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Yung po pala, no, malalaman po natin yung katotohanan o pag nasaliksik po natin ay ang pagsiliksik daw po ng katotohanan ay alamin po yung kabuuan ng katotohanan. No, hindi po natin masasaliksik ang katotohanan kung pa isa-isang talata lang po. Dapat po ay sa kabuuan daw po ng katotohanan. Kaya sabi ni Jesus Christ, know the truth and the truth shall set you free. So, gusto niya po na matapos po tayong maligtas ay malaman daw po natin yung katotohanan. Kasi pagka po tayo nag-aral ng mga bawat paksa ay sa bawat paksa po o subject ay meron pong katotohanan ang Biblia. At yun po ay nakikita sa kabuuang katotohanan. No? Hindi po pakalakalahati, hindi po half-truth, kundi sa buong katotohanan. No? At pagka nakita po natin, kasi sa bawat paksa, kagaya po nung pinag-aralan natin, nung panoorin nyo na lang po yung ang team natin doon ay kaligtasan. Doon po may sinabi po ang Biblia patungkol sa katotohanan, patungkol sa kaligtasan. At pag nakita po natin yung katotohanan ay makikita na po natin yung kasinungalingan. No?
Kaya sabi ni Kristo, knowing the truth, and the truth shall set you free. No? Kaya ako naniniwala po ako sa bawat paksa na ating pong pinag-aaralan, no, ay meron po siyang katotohanan. At pag nakita na po natin ang kabuuan sa katotohanan, ay makikita po natin yung mga kasinungalingan na aral o turo, no. Kaya kailangan po nating malaman ang katotohanan, no. Halimbawa, ang paksa, prayer, ayun, sabi nila pagka daw manalangin sila, dapat lagi raw pong merong kung kalooban ng Diyos. Kaya tuwing magpe-pray sila, Lord, kung kalooban mo, pagalingin mo ako. Lord, kung kalooban mo, iligtas mo ako, no? Tapos sabi nila, si Jesus Christ daw po ay nagpray po ng ganon. Lord, kung ibig mo, huwag mangyari sa akin. Kung kalooban mo, hindi ang kalooban ko masunod, kundi iyo. Yung katulad nun, no? Nanalangin po, subject to prayer. Sabi po nung iba, bakit si Jesus Christ nagpray ng kung kalooban mo? Kaya ngayon, meron akong nakausap, sabi niya, pag nagpray daw siya, lagi niyang nilalagyan ng kung kalooban mo, Panginoon. No? Diba, nagkasakit siya, Lord, kung kalooban mo, pagalingin mo ko. Gusto niya maligtas, Lord, kung kalooban mo, ligtas mo ko. No? Kailangan makita po natin yung kabuuan ng katotohanan. Half-truth lang po yun Bakit ko po nasabing half-truth? Kasi nga po, sa Mark 11:24, wala pong kung doon. Kaya yung nandun po sa, basahin ko po yun, yung prayer na merong kung kalooban mo. Nasa ano po yun Lucas 22:42. Yun. Tingnan nyo po. Lucas 22, 42. Ito po yung nanalangin si Jesus Christ doon sa Gethsemane, sa hardin ng Gethsemane. Yon. Ang ginamit niya po dito ay yung kung kalooban mo, no? Talaga pong nasa Biblia po ito. Pero hindi po half truth po ito. Hindi po ito full truth, half truth lang po ito. No? Kaya minsan nga, ulitin ko po, yung nakausap ko, sabi niya, bakit si Jesus Christ nagpray ng kung kalooban mo? Kaya ngayon, na-apply niya sa buhay niya, sabi niya, Lord, kung kalooban mo, ligtas mo ko. Lord, kung kalooban mo, pagalingin mo ko. Tama po ito. Pero hindi po ito laging ganito prayer ni Jesus Christ. Half-truth lang po ito. Basahin ko po, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Yung ginamit po niya yung kung kalooban mo. No? Kaya dun sa panalangin ito, gumamit po talaga si Jesus nung kung kalooban mo. Pero half truth nga po ito Bakit? Kasi tingnan po natin sa Mark 11:24. Mark 11:24. Tingnan po natin yung prayer po ni Jesus Christ na tinuturo. Basahin ko po, Mark 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Napansin niyo po, no? Ngayon, pinagsama po natin, di buo na yung katotohanan.
Kaya sa bawat paksa po merong katotohanan. Pero kailangan makita po yung kabuuan para ma-determine po natin yung kasinungalingan. Half-truth po ay hindi truth. No? Kasi itong prayer po ni Jesus Christ dito ay prayer of faith. Yung nandun po sa Luke 22 verse 42 is prayer of consecration. Dito po sa prayer of faith ay hindi nilalagyan ng salitang kung kalooban mo. Kasi sabi niya, believe and receive and you shall have them. Kaya kung gusto mo yung imposible, maging posible, ang i-apply mo, hindi kung kalooban mo. Ang i-apply nyo po, believe and receive and you shall have them. Sabi ni Pablo, Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Paano daw po maligtas? Pamagitan ng pananampalataya. Hiningi mo sa Lord, gusto mong maligtas. Ano sabi ni Jesus Christ? Believe and receive, and you shall have them. No, hindi po sinabi, Lord, kung kalooban mo, iligtas mo ko. Kasi nakakatawa naman po kung ganun ang prayer. Di po ba? Kung ganun lagi ang prayer mo sa lahat ng specific na bagay na hinihingi mo, nakakatawa naman po yung ganung prayer. Bakit po? Kasi, Panginoon, kung kalooban mo, iligtas mo ko. Samantalang doon po sa subject ng kaligtasan, niligtas na po tayo ni Kristo. Doon sa subject ng kaligtasan, panoorin niyo po yun. No? Nakukuha niyo po ba yung punto? No? Kaya, totoo na nag-pray si Jesus Christ ng kung kalooban mo, pero hindi sa lahat ng kaya ginagamit niyang prayer ay ito. Dahil meron din po siyang prayer of faith. Ngayon, ano pong ibig ko sabihin? Gusto mo maligtas, ba't mo gagamitin yung kung kalooban mo? Gusto mong gumaling, gagamitin mo yung kung kalooban mo. Believe and receive. Dahil napaka-imposible po ng sitwasyon. May sakit ka. Gusto mong gumaling. Tapos sasabihin mo sa Lord kung kalooban mo. No. Sabi ng Bible, Matthew 8:17, upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating sakit at dinala ang ating karamdaman. Sinabi po ng Biblia yan. Si Kristo na yung nagkasakit para tayo gumaling. Sa makatwid, kalooban niya. Ba't sasabihin mo kung kalooban mo? Pagalingin mo ko. Dapat ang gamitin mo, prayer of faith. Believe and receive, and you shall have them. Yun po yung ginagamit. Ngayon, ano po ang punto? Half-truth lang po yun kung gagamit ka lagi ng kung kalooban mo sa prayer. No? Ngayon, sabi po sa Psalms 119:160, ang kabuuan, sabi niya, ang katotohanan ay nakikita sa kabuuan. Ngayon, nabuo na po natin yung paksa about prayer. Di nakita po natin yung katotohanan. Kasinungalingan po yung laging prayer mo, gagamitin mo kung kalooban mo. Kasinungalingan na po yun. Kaya tingnan nyo, nakita natin yung kamalian, yung kasinungalingan, nung malaman po natin yung katotohanan. No, sa katotohanan nga, magkaiba nga po yung prayer na yan. Iba yung prayer of faith, iba yung prayer of consecration. Prayer of consecration ay walang nakalagay dito na ginagamit po yan pag mag-a-abroad ka. Lord, kalooban mo ba kung ako'y magpunta sa abroad? Kasi wala naman po nakalagay sa Biblia na, halimbawa, ang pangalan mo Luz. Si Luz ay pupunta ng abroad. Wala naman po nakalagay sa Biblia. Wala pong nilagay dito ang Panginoon na pangalan mo para ka mag-abroad. Kaya nga gagamitin mo kung kalooban mo. Ang tawag ko dyan ay prayer of consecration. Ngayon, sinabi na po ng Panginoon, alaman natin, niligtas ka na, matagal na. 1,000 taon na. At nakita natin, binuksan ni Lord yung pintuan ng kaligtasan. Sasabihin mo pa ba kung kalooban niya? Believe and receive and you shall have them. Believe
and receive. Prayer of faith. Kaya magkaiba po yan. Ngayon, ano po ang punto ko doon sa ating? Kasi knowing the truth, kasi nungalingan po yung ang lagi mong ipag-pray sa paggagamitin, puro kung, lahat. Kasi may nakausap nga po ako eh. Sabi niya, ako lagi kong ginagamit na prayer, kung kalooban mo eh. Tapos sasabihin niya, ginamit daw po ni Jesus Christ yun. Totoo, ginamit ni Jesus Christ yun. Pero half-truth po yun. Dahil sa subject ng prayer ay meron pong kinds of prayer. Ephesians 6:18, nandun po yun. Magsipanalangin kayo sa lahat ng panalangin. Sa ibang salin po yun ay use every kinds of prayer. Kaya meron pala iba-ibang klase ng prayer. Hindi lang pala puro kung kalooban mo. Ngayon, ano lang po ang punto? Bakit ko po in-example to? Kasi nga po, pag nakita natin sa kabuuan ang katotohanan, ay makikita po yung kamalian ng aral at kasinungalingan ng pinaniniwalaan. Kaya doon po nakita natin ang half-truth ay hindi truth. Sige po, magtanong po kayo sa abogado. Sasabihin po ng abogado ang half-truth ay hindi truth. Dahil kailangan po nilang mabuo ang katotohanan. Ganon din sa Bible. Ang half-truth ay hindi po truth. Kailangan makita po natin sa katotohanan. Kaya naniniwala po ako sa bawat subject ay mayroong katotohanan. At kaya pinapaalam po ng Panginoon yan sa atin para makita natin yung kasinungalingan, huwag nyo na pong lakaran yon. Kasi bakit? Kagaya sa prayer, kaya hindi ka na-answered, baka lagi mong ginagamit kung kalooban mo. Siyempre nga naman, mapapasayo ba yung kaligtasan kung ang prayer mo, if it be thy will? Kasi doon sa prayer of faith, lahat ng pangako ng Diyos na sinabi niya sa kanyang salita, hindi nyo po lalagyan ng kung kalooban. Sa prayer of faith, lahat ng pangakong sinabi na ng Diyos na binigay na sa atin, 1,000 taon na ang nakakaraan, ay prayer of faith po ang ina-apply. Pero in-example ko lang po yun, In-example ko lang po yun, yung prayer, para makita natin na ang katotohanan pala nakikita sa kabuuan at makikita ang kasinungalingan o ang kamalian ng aral. Kasi ang paksa natin, ay ang team natin, knowing the truth. Knowing the truth. Ano pa po? Kagaya po ito. Basahin po natin. Sa John 14, ito prayer din po ito. John 14, John 13, tingnan po natin. Sorry po, John 13, John 16. John 16. Pilas na yun. John 16. Makinulang na. Basahin po natin. Ito, John 16:23. John 16:23, 24. At sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa aking pangalan. Nagsasalita po dito ay si Jesus Christ. Ang sabi niya, ang direct ng inyong prayer, about subject ng prayer, tingnan po natin ang katotohanan. Ano daw po ang direct ng prayer? Dapat ang direct daw po ng prayer ay sa Ama. At kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Kaya nakita po natin, sabi niya talagang sa Ama Dahil sabi niya nga po sa Matthew 6, magsidalangin kayo ng ganito. Matthew 6:9. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo.
Kaya yung katotohanan, ang prayer po natin na tinuro ni Jesus Christ, dahil nga nung panahon nung Matthew 6 sa mga Hudyo, wala pang in the name of Jesus. Dahil dito meron ng in the name of Jesus. Sabi niya, hihingi kayo sa Ama sa aking pangalan. Kanino daw pong pangalan? Pagdating sa prayer, wala na po kayong ibang pangalang ipamamagitan. Dahil ito nga po yung katotohanan, bago siya umalis, sinabi niya na siya ang mamamagitan, tagapamagitan sa prayer. No. Halimbawa, katulad niyan, sabi po sa 1 John 2:1, sabi niya, mumunti kong mga anak, huwag kayong magkasala. No, hindi tayo magkasala. Ngunit kung kayo magkasala, meron kayong tagapamagitan sa Diyos, si Jesucristo ang taong matuwid. Ang ibig pong sabihin tagapamagitan ng tagapagtanggol. No. Kapag po tayo nagkasala, hihingi tayo ng tawad sa Diyos, tayo po ipatatawarin dahil ang ating lawyer, tagapagtanggol, si Jesus Christ. Sasabihin lang po niya, ay Ama, patawarin mo na ang anak mo dahil ako naman ang napako para sa kanya. Gaya niyan, no? Dahil siya yung tagapamagitan. Wala na kayong ibang makikitang tagapamagitan kahit sino. At ang direksyon ng pagpapahayag ng kasalanan ayon po sa Biblia ay sa Diyos, hindi po sa tao. Hindi po kayo magko-confess sa tao ng inyong kasalanan. At ang gagamitin ninyo ay pangalan ni Jesus. Wala na pong ibang pangalan. Noon sabi, Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Pero walang in the name of Jesus doon. Dito meron. No. Hindi po pinapaulit-ulit yun. No. Hindi naman sinabing ito ang inyong ipanalangin. Sabi, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa. Kaya yung iba, inuulit-ulit po yun. And sabi na nga ho ni Jesus, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Yun. Kaya sa Biblia, pinakita din po yung sinungalingan. Ano po ang katotohanan? Sabi niya, hihingi kayo sa Ama sa aking pangalan. At doon po sa prayer, ang dinidinig po na prayer ayon kay Jesus Christ ay prayer of faith. Hindi po inuulit. No. Hindi po inuulit. Halimbawa, inuulit. Ano po yung inuulit? Ihingi ka, dito po specific yung pinahihingi, tapos ang prayer mo wala ka naman sinasabi kung specific. Inulit mo yung Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, Ama namin. Halimbawa, binuo nyo po yun, tapos uulitin na naman po ninyo ilang beses, 10 beses. Sinabi na nga po ni Jesus Christ, wag nyong ulitin. No. May narinig naman po ako, nagturo, sabi niya, ang hindi raw uulitin, yung walang kabuluhang panalangin. Kaya sabi niya, yung ulitin mo man daw yung Our Father, wala raw kabuluhan yon. Ang wala daw kabuluhan, yung pinagsasabi mong inuulit. Hindi po gano'n yun. Kasi yung subject doon, prayer. No? Yung subject po doon ay panalangin. Sa panalangin, sabi, huwag kang gagamit ng paulit-ulit at maraming kasasalita na akala nila didinggin sila ng Panginoon. No, basahin po natin yon. Sa Marcos 6, sa Mateo 6:9, 6:7. Tingnan po natin. Ganito po ang nakalagay sa Matthew 6:7. Sabi niya ito, sa Matthew 6:7, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Tapos sabi niya, 6:9, magsadalangin nga kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Ano po yung subject? Ang subject po ay prayer.
No, may narinig po akong nagturo nito eh. Sabi niya, yung Our Father daw, kahit inuulit, may kabuluhan daw yon. Dahil ang sinasabi daw po dito eh, yung kabuluhang, walang kabuluhang paulit-ulit. Eh, meron pong sinabi dito eh. Tingnan niyo po. Sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita, didinggin sila. Eh, didinggin. Eh, madami yung salita yun eh. Ama namin, nasa langit ka, sambayan ng ngalan mo, mapasamin ang karay mo, sundin ang langit, sundin ang loob mo dito sa langit, dito sa lupa. Tapos inulit na, ama namin. Di ba marami yung kasasalita yun? Hindi naman po konti yun eh. Ayun, ano po ang sabi ni Jesus Christ? Kala nila dinidinig sila ng Ama sa langit. Hindi po dinidinig. Doon sa kaninang pinakita ko po sa inyo, sa Mark 11:20 po, sabi ni Jesus Christ, lahat ng mga bagay na inyo'y dinadalangin at tiningi, believe and receive, and you shall have them. Inuulit po ba yon? Hindi po inuulit yon. Believe and receive, and you shall have them. Nasa iyo na nga eh. Present. Nasa iyo na eh. Present tense eh. Nung tinanggap mo, nasa iyo na. Ba't mo pa uulitin? Kaya hindi po pwedeng ang panalangin po ay paulit-ulit. Kahit dito, pinakita na nga po yung kasinungalingan eh. No? Merong katotohanan about sa prayer at pinakita na ng ating Panginoon ng kasinungalingan. Huwag kayong gagamit ng panalangin paulit-ulit. Know the truth and the truth shall set you free. Dahil kung hindi nyo po susundin yung sinabi ng Panginoon, hindi po kayo makakalaya sa katotohanan. Nandun na po kayo sa kasinungalingan. At mahirap pong nasa kasinungalingan. Meron pong parusa. Mamaya papakita ko po kung ano po mangyayari sa mga nagtuturo ng aral na kasinungalingan. No? Mahirap po magturo ng kasinungalingan. No, dinipensahan pa nga po nila eh. Sabi niya, ang uulitin pagka raw yung pananaw mo, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, sumasala, hindi ko po kabisado yun eh. Pero inuulit po nila yun, Ginong Maria, napupuno ka. Tapos sasabihin nila, wala daw, may kabuluhan daw yon kasi Ginong Maria, napupuno. Eh wala nga pong tinurong ganung ipagpe-pray mo dito eh. Wala ho eh. Kahit buksan nyo po yung Biblia, Genesis hanggang Revelation, wala po kayong makikita. Wala po kayong makikitang tinuro ni Jesus Christ, gaganon tayo mag-pray. Pinakita ko po sa inyo kanina ang prayer, merong kinds of prayer. Prayer of agreement, prayer of worship, united prayer, praying in tongues, prayer of consecration, prayer of agreement. Wala pong Ginong Maria doon. Know the truth and the truth shall set you free. At ang katotohanan nakikita po sa kabuuan. Kaya kung ang paksa ay makita sa kabuuan ng katotohanan, makikita po yung kasinungalingan. Masakit pero totoo po yun. Kaya kung meron pong nakikinig sa inyo na mga hindi pa po nagbabasa ng Biblia, saliksikin nyo po para malaman nyo po kung anong katotohanan. Pag-aralan nyo din po yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabing maniwala kayo kagad sa akin. Buksan nyo yung Bible, kayo mismo ang magsaliksik sa sarili ninyo. Kaya wala pong tinuro ang Biblia na manalangin ng paulit-ulit. Wala rin sinabi ang Biblia na ang lagi mong gamitin sa prayer ay if it be thy will. Wala pong ganon. Kahit ginamit po ni Jesus Christ yun, half-truth po yun. Kailangan buong katotohanan sa paksa. Prayer of faith, prayer of agreement, prayer of worship, prayer of consecration, prayer of commitment, united prayer, praying in tongues, praying in the Spirit. Marami yung klase ng panalangin sa Biblia. Ni isa doon, wala pong sinabi si Jesus Christ na ang ipag-pray nyo ay Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Wala pong ganon. At hindi po lalaki si Maria, babae po yun.
Hindi po siya Ginoo, ginang po. Hindi po siya Ginoo, ginang. Wala po kayong makikita nakasulat na gano'n. Ngayon, ano pa po? Doon sa ating pinag-aralan nakaraan, panoorin nyo na lang po kung sino yung pintuan ng kaligtasan na nagbukas. Si Jesus Christ po yon. Malinaw na si Jesus Christ po yon, at wala nang iba, sa kanino mang iba ay wala na. At ang sabi sa Ama lang po mananalangin, wala kayong ibang tatawagan, dahil hindi po didinggin ng Diyos ang inyong panalangin. Meron nga po sa Biblia, Panginoon, Panginoon, tinawag naman namin ang iyong pangalan. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Kasi ang hindi gumagawa ng kanyang kalooban ay hindi kilala ng Diyos. Kasi nga, bagamat tinabi mo, naniwala kay Jesus Christ, hindi mo naman sinusunod yung aral ni Jesus Christ. Pagdating sa subject ng prayer, sablay na. Kaya pag umarap tayo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Bagamat sinasabi mo yung Panginoon, Panginoon. Tumatawag naman ako ng Panginoon, Panginoon. Hindi po sapat yung pagtawag ng Panginoon. Ang dapat po nating gawin ay know the truth. Sabi po ni Kristo ni Pablo, 1 Timothy chapter 2, doon po sa pinag-aralan natin sa intercessory prayer. Gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Makaalam ng katotohanan. Yun po. Kasi doon na lang nga po sa pintuan ng kaligtasan, yung iba ang ginagawa ng tagapagligtas si Maria. Sabi nila si Maria daw tagapagligtas. Tapos ginawa din si Maria dalanginan. Wala naman pong nakalagay dito. Wala pong makikita sa Biblia na gano'n. Pansinin po natin, ano ba si Maria? Tagapagligtas ba? Basahin po natin. Sa Matthew. Ito po, dito natin tanungin natin ang Biblia. Tanungin natin ang Diyos. Lord, tagapagligtas mo ba si Maria? Basahin po natin. Datapwat samantalang, ito po, basahin ko po. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon na pakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo ay sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. At nagbangon si Jose at sa kanyang pagkatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Napasin niyo po, si Maria ay ginamit para maipanganak po si Jesus. Tingnan po natin sa Lucas, pero hindi po siya tagapagligtas dahil mismo si Maria po, sabi niya, nangangailangan siya ng Diyos na tagapagligtas. Meron po bang tagapagligtas na mangangailangan pa ng tagapagligtas? Nasa Lucas po yun. Babasahin ko po. Lucas chapter 1. Ito po nakalagay sa Lucas chapter 1. Ito po, 47. At nagalak ang aking espiritu. Ito po, dito umpisa natin sa Lucas chapter 1, verse 46. At sinabi ni Maria, sino po ang nagsalita? Si Maria po mismo ang nagsabi. Sinabi ni Maria,
dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat na naghahali-haliling lahi. No? Tingnan niyo po, si Maria daw po ay magiging mapalad hanggang ngayon o sa darating pa. Lang lahi, saling lahi, magiging mapalad. Bakit po? Kasi sa dinami-dami ng tao, kaya po siya mapalad. Siya po ang napili ng Diyos para ipanganak po yung tagapagligtas, Jesus. At napansin po natin doon, sinabi ni Maria, sabi niya, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sa mga kapatid, sinabi rin po ni Maria na kailangan niya ng Diyos na tagapagligtas. Meron po bang ganun na tagapagligtas na nangangailangan pa ng magliligtas? Si Jesus Christ po, hindi ganon. Doon po doon sa tinuro ko po na ang tema ay kaligtasan, si Jesus Christ lang po nagbukas, hindi po si Maria. Si Jesus Christ lang po ang naghandog ng kanyang katawan at ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po si Maria. Kaya hindi po si Maria pwedeng tagapagligtas. Sabi po, sa kanino mang iba, Acts 4:12, ay walang kaligtasan. Sa mabuting balita, kay Jesus lamang. Pag sinabi pong lamang, wala na pong iba. Kay Jesus lamang. Hindi po si Pedro, hindi po si Maria, hindi po si Pablo, hindi kung sino-sinong santo. No. Lahat po ng yon na tagapagligtas ay wala pong sinabi sa Biblia na sila. Si Jesus Christ lang po. Ano po ang punto? Knowing the truth. Pag nakita po natin yung kabuuan ng turo o kabuuan ng katotohanan, makikita po natin ang kasinungalingan. At mismo sa kanyang salita, nire-reveal ng Diyos ang mga kasinungalingan. Kaya sabi po sa Bible, huwag kayong hihigit sa mga bagay na nakasulat. Bawal magbawas, bawal magdagdag, at lalong bawal magsinungaling. No, sinabi po yan sa Revelation 22. Revelation o Apocalypse 22 verse 18. Babasahin ko po hanggang 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay dagdagdag sa mga ito, ay daragdag siya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. No, tapos sa 19, at kung ang sino man ay mag-alis ng mga salita ng aklat ng hulang ito, nang aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Tingnan niyo po, no? Bawal po magdagdag. No, sa mga hulang nakasulat dito. Minsan may nakausap po ako, sabi niya, hula naman yung nakalagay dyan, hindi naman salita ng Diyos yung hula nga ho, yung Bisaya hinula sa lumang tipan na darating ang Mesyas at si Kristo po yun. Sa makatwid, binawasan mo, dinagdagan mo, pati si Maria, hula nga ho yun Kahit yung kay Maria, hula ho yun Ipapanganak ang tagapagligtas, gagamitin isang dalaga, birhen. Kaya nga po Virgin Maria, Virgin Mary, pero hindi na po siya virgin kasi may mga kapatid na po si Jesus Christ. No. Hula ho yun nangyari sa panahon ni Jesus Christ. Sa panahon ng bagong tipan, nanganak po si Maria. Hula ho yun dinagdagan mo na ang Misaya si Kristo, dinagdagan mo si Maria. Dinagdagan mo yung hula. Ngayon, ano po ang sabi? Aabuti ng salot. Salot po, interchangeably, kamatayan. Sa kamatayan, salot, kamatayan. Kagaya nito, nung dumating, salot po to. Ano nabibigay? Kamatayan.
COVID-19, kamatayan. Salot, kamatayan. Halinihinan pong gamit yan. Kaya bawal magdagdag, bawal magbawas, at lalong hindi pwedeng magturo ng kasinungalingan. Ito po ang sabi sa nagtuturo ng kasinungalingan. Basahin po natin sa 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi sumasampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagmiminga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Napansin niyo po, saan daw po pupunta yung lahat ng mga sinungaling? Sabi niya sa dagat-dagatang asupre, naglalagablab na apoy. May parusa po sa mga nagtuturo ng kasinungalingan laban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, search the scripture, knowing the truth, para po alam natin kung ano yung kasinungalingan, para hindi po tayo madaya o maloko. Ngayon, yung nagtuturo lang po ba ang parurusahan? Yung nagtuturo lang po ba ng kasinungalingan, parurusahan? Hindi po, pati yung tinuruan. Kung kinain na po nung nagturo yon at hindi niya binago yung kanyang paniniwala, nasabi ng Panginoong Jesucristo, ang bulag na kapwa umakay sa kapwa bulag ay parehong mahuhulog sa hukay. Napansin niyo po. Ang bulag na umakay sa kapwa bulag ay parehong mahuhulog sa hukay. Ano po ang ibig sabihin? Sa natural, totoo naman po yun eh. Kasi naalala ko may kaibigan ako, hindi pa nga po bulag eh, may katarata eh. No? Pero malabo na po talaga yung paningin niya. Ginagawa ko, inaakay ko po eh. Ako may paningin pa ako eh, kaya natutuwid ko pa siya eh. Pero subukan niyo po, ang humatak eh, yung bulag tsaka parehong nag-aakayan. Tignan niyo, mahuhulog sila sa hukay. Ano po ibig sabihin? Pag bulag sa katotohanan, yung nagturo, at yung tinuruan na bulag din sa katotohanan, ang punta po ay kamatayan. Doon sa dagat-dagatang apoy ng asupre na naglalagablab na. Sana po naintindihan natin. Patuloy ko po kayong ini-encourage na makinig. Bagamat hindi ko po alam kung sino yung mga nakikinig, kung meron po bang ibang reliyon o ano. Kasi sabi nila ganito po sabi ng ibang mga ngaral, nung nagka-COVID-19, natutong tumawag ang mga tao, nanalangin. At tanong, oo, tumawag. Pero kanino tumawag? Baka naman sa Diyos-Diyosan. Ayaw po, dahil nabasa po natin doon, lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang tungo po ay sa naglalagablab na apoy. Mahirap pong mahatulan. No? Kaya nga, sino pinagtatatawagan? Ang tanong, oo, natutong manalangin. Pero ang tanong, nalaman ba nila ang katotohanan tungkol sa kung sino ang dapat panalanginan at sinong pangalan ang gagamitin at paanong mananalangin? Kaya po, alam ko naintindihan niyo po ito. Kaya patuloy ko po kayong ini-encourage na mag-aral, magsaliksik. No? Kahit kayo po, basahin ninyo yung inyong Biblia. Sabi niya, know the truth and the truth shall set you free. Minsan, pag nalaman po natin yung katotohanan, masakit. Pero, okay lang po yun. Kagalingan naman ng ating kaluluwa. Palang mertiolet lang po yan. Kagaya nung pamangking ko, pagka may sugat, ayaw niya yung mertiolet. Mahapdi daw. Pero okay lang yung hapdi. Kagalingan naman ng sugat mo yan. Ganun din. Minsan, masakit ang salita ng Diyos. Pero kagalingan naman ng ating mga kaluluwa. No? Kaya, maraming salamat po sa inyong mga pakikinig. At kung may comment kayo, mag-comment po kayo o magtanong. Tapos
i-post nyo po at sasagutin po natin. Kaya panoorin nyo po yung mga salita ng Diyos na napapakinggan nyo. Pakinggan nyo po. Manood po kayo, makinig po kayo. Para malaman po natin ang katotohanan. Marami pong salamat. Purihin po ang Diyos at ating Panginoong Jesucristo.